Mr. President, yung nakaraang May 1, yung araw ng manggagawa, kasi naglilibot ho kami sa Kadiwa Center kasi Yan na. na may 20 kilos ang bigas. Pero walang nakita namin na 20 kilos. Yan na. Kilos. Bakit ano lang yapit? Walang nakita namin 20 kilos, kundi 50 kilos ang nakita. 50 kilos daw ang nakita ng mga tao. Yung May 1 ba, naglibot-libot ang mga tao, tinitingnan nila kung meron ba talagang 20 kilos per kilo na bigas. Hintayin natin kung ano ang reaksyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa makinig kayo. Namin sa Kadiwa Center. Anong nangyari, Mr. President? Hindi ko alam yan. Hindi niya alam. Hindi niya alam, kabibig. Naku, bakit hindi niya alam? Hindi alam ni Pangulong Bongbong Marcos na wala palang 20 pesos sa kilo. 50 pesos. Hindi niya alam talaga, Anong nangyari, Pangulong Bongbong? Akala ko, alam mo kung paano patatakbuhin itong mga Kadiwa store. Okay, continue ha. Pinagbibili natin, sinek ko nga pinagpapabili tayo, ang binibenta natin na bigas is 29 pesos. Kaya hindi ko alam yung 50 pesos, baka hindi sa amin galing yun, baka sa ibang source yun. Ang sinabi ng reporter, May 1 ay nagpunta sila sa Kadiwa stores. Pero shock sila kasi yung presyo 50 pesos per kilo pala. At hinahanap ng reporter na ito yung 20 pesos per kilo. Ang sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, ang alam niya 29 pesos per kilo. Pero bakit 50 pesos per kilo ang sa Kadiwa? Halaka! Hindi alam ni Pangulong Bongbong Marcos ang presyuhan ng bigas sa Kadiwa. Nako. This is interesting. Hindi, kasi Kadiwa 29 pesos ang presyo namin. Thank you, sir. PIA? Kathy? Parang nahiya si Pangulong Bongbong Marcos dyan. Diba? Nakita nyo naman ang pagbubukha niya, parang nabago. Kasi maraming tao anang doon. At parang napahiya siya ba na, kasi sabi niya nga, 29 pesos per kilo ang sa Kadiwa. Pero, ang na-find out ng mga tao, 50 pesos per kilo pala. Natural, sino ang hindi mahiya? Mahiya ka talaga, Kasi, sinashout mo nga mura ang bigas sa Kadiwa, na affordable ng mga Pilipino, pero 50 pesos. Ang sinashout out mo, 29 pesos, pero 50 pesos pala. Ang malaking diferensya. Malaking, mga ang 21 pesos ang diferensya. Diba shocking revelation? So ngayon, nalaman ni Pangulong Bongbong Marcos, baka may mga hocus-pocus, mga mekos-mekos sa sa Kadiwa stores. Ang 29 nagiging 50 pesos. So, pinatungan ng 21 pesos. May mekos-mekos sa Kadiwa store. Nako, Pangulong Bongbong Marcos, tingnan mo ito. Kasi valid ebidensya yan na galing sa mga reporters na nagsuroy-suroy sa Kadiwa store and they are so shocked. Kasi instead of 29 pesos or 20 pesos na bigas, biglang nag 50 pesos. Diba? Let's proceed. Hello. Good morning. Yes. Oo nga. Good morning po, Mr. President. May comment po ba kayo doon kay Agent Morales? Ito na. Na ano po yung masasabi po ninyo? Mahirap naman bigyan ng importansya yan. You know, this fellow is a professional liar. At parang jukebox yan Kung ano yung hulog mo na, basta maghulog ka ng pera, kahit anong kantang gusto mo, kakantay niya. Kaya walang saysay. Tignan mo na lang ang kanyang record. Tingnan daw ang record ni Jonathan. Anong klaseng records meron si Jonathan para doon. So, alam naman natin, 'di ba? Pero na-shock lang talaga ako, kabibig, sa Kadiwa store. Sino bang hindi man shock? Na may mga tao talagang bibili. Natural, ang mga tao hindi na talaga bibili sa Kadiwa store, lalo na malaman nila na ganoon pala ang presyuhan sa Kadiwa store. 'Di ba? Kung ang sinasabi ng mga tao na ang Kadiwa store ay magkano? 29 pesos ang bigas, pero nang malaman nila is pala?
50 pesos? Diba? As in, na-shock ako. Nako. Yun talaga mga kabibig, yun ang mga special na story ngayon na tungkol doon. 'Di ba? So ano ang iyong komento tungkol dito? Talagang nagtanong ang mga tao. Talaga tinanong ng mga tao ba na totoo ba ito na sa Kadiwa Store akala namin 20 pesos ang bigas pero bakit 50 pesos? Hoy, na-shock ang mga tao. 'Di ba? Sabi ni Aldin Ganaban, FW, ang sabi niya na panagarap na paubos ka pala, balikan mo sinabi niya. Ano ba nangyari dito? Hindi ko nabasa kasi mga comments niyo kasi na-shock ako. Bakit tendero bas BBM para alam niya ay nako day. Siya ang nagpasimuno ng Kadiwa Store. Dapat alam niya kung ano ang nangyari sa Kadiwa Store. Okay lang ba mamekos-mekos ang Kadiwa Store as long as may Kadiwa Store? Dahil paganahin ang logic dahil paganahin ang brain cells. Kung proyekto mo talaga, dapat alam mo kung ano ang nangyari sa proyekto mo. Lalo nagpresidente ka. Kasi ang proyekto mo ay para sa mahihirap. So okay lang ba magproyekto ka after proyekto? Iiwan mo na. So, kailangan mo talagang i-manage. Kailangan mo talagang kumustahin kung kumusta na ang proyekto mo. 'Di ba? Ano sabi mo? Bakit tendero? Haladay. Ganun na ba ang pag-isip-isip mo? Bakit tendero si BBM? I'm not talking at tendero si BBM. I'm talking about how BBM able to check on his program. 'Di ba? Proud na proud si BBM tungkol sa Kadiwa Store tapos hindi niya alam kung magkano ang presyohan ng bigas. Ang take note ang bigas, ang pinakamalaking, ang tawag dito, problema ng Pilipinas ngayon. Kaya nga merong Kadiwa Store kasi gusto lang matugunan ang mahal ng presyo ng bigas. I'm not referring si BBM ay tindero. I want BBM to be responsible sa mga programa niya para sa masang Pilipino, para sa ating lahat. Dahil wag makita ng utak Parang kinain na yata yung brain cells mo sa pagiging kokak mo. Diba? Huwag mo siya kokak, day. I-understood ang idea, day Mag-aral ng mabuti. Ganun talaga ang problema ng mga tao, no? Basta maka-project lang, iwan na. Hindi ganon. Pag may proyekto ang gobyerno, dapat check and balances. I-check mo kung ano improvement. I-balance mo kung effective ba ito, hindi. Naku, day, hindi ka marunong talaga, day. Tumahimik ka na lang, Tumahimik ka talaga. Wag ganun, day. Ipalawakan ang mga kokak, brain cells mo, parang nalumutan na. Nalumutan na ang kokak brain cells mo. I'm not asking BBM as tendero. I'm asking him as the president who ang tawag dito, siya yung maneuver ng Kadiwa Project. Diba? Nako. Analyze gamay dayha murag wa kay kaon. Baka wala kang kain ngayon kasi masyadong mahal ang bigas sa Kadiwa. At least ngayon at least nalaman na ni Pangulong Bongbong Marcos na mahal pala ang presyo ng bigas sa Kadiwa. So, this time, matingnan niya kung meron bang mekos-mekos sa Kadiwa Store. At least may taong concern sa Kadiwa Store. Itong vlog na ito, am I not concerned? Concerned ako. Kasi maraming mga mahirap na tao na bibili sa Kadiwa Store. At least ngayon, napunta na ang impormasyon ni Pangulong Bongbong Marcos na ay mahal pala ang Kadiwa Store. Akala ko tag 29 pesos, 50 pala. So may mekos-mekos. So this time, pwedeng patingnan ni Pangulong Bongbong Marcos kung sino ang nag-manage sa Kadiwa Store. Pacheck niya o ano itong narinig ko, ano itong binahagi sa akin na mahal ang presyo ng bigay sa Kadiwa Store. Diba? I'm not asking si Pangulong Bongbong Marcos tendero, day. Utak mo, day Parang may lumot na. Kokak, di ba? So, ganun yung pagka-understand ko Maganda talaga ang isang tanong na iyon tungkol sa Kadiwa Store para alam ni Pangulong Bongbong Marcos kung ano ang mga nangyari sa Kadiwa Store. Di ba? Maganda yun. Wake up call. Project nila iyon. At least may wake up call sila na hindi pala lahat ng tinitinda doon mura. Mahal pala. Di ba?
Jokesbox vlogger ka rin pala. Ay, wala na akong pakialam sa nasasabi yung jokebox. Ay, kayo na ang bahala mag-isip-isip dyan. Basta ako, kung ano yung nakita ko, with labak-labak, with evidence. Ikaw, baka ikaw din jokebox ka rin. Hindi naman lahat ng bayan may kadiwa. So, paano yung mga hirap sa ibang lugar? Lahat ng lugar, maraming mahihirap. Totoo yung sinasabi mo, Derek Vlogs. So, sana, kasi plano ni Pangulong Bongbong Marcos, padamihan ang mga kadiwa store, which is a good project. Itong kadiwa store, it's a good project ito. Talaga. This is a good project ni Pangulong Bongbong Marcos. And they're planning to expand more kadiwa stores. Kaya maghintay-hintay tayo ha. Maghintay-hintay tayo na more kadiwa stores. At sana, kung ano yung specific presyo, yun ang kailangang ititinda-tinda. Hindi mekos-mekos na. Okay lang yun. O, yung mga tawag dito, yung mga trolls na yan, mga kokak yan, kokak views. Kokak. Nasaktan sila, sinabi ko ba nga, may mga friends sa nalumutan.